Parcel daw to ni Bian, Tulpo. Magtawag ka kasi ng kasama mo, kuya. Grabe. Okay na yan. Kuha na. 8 minutes. Grabe talaga. Ano kaya ang plano ni Bongbong Marcos, no? Ano kayang pinagplanuhan ng yung executive naging legislative. Pinapakialaman na niya yung Senado. Dapat executive lang siya eh. Razor wire. Ang dami po. Talagang may plano po silang isara yung Senado. O baka may masama silang plano na kinakatakutan nila na baka lusodin sila ng kakabayan. Sa dami po yung razor wire na dinala nila dito. O, dito pa lang sa gilid, sir. Baka bumigay yung tali ba niya? Malayo. Sir muna mo na. Char, Mikalab shoutout. Eladio, Mikalab shoutout. Mayo, shoutout. Grabe no. Talibagong razor wire na naman, mga kababayan natin. Dumating. Bagong delivery, galing Shopee. Ate Serena, Mikalab shoutout. Ate Serena, talagang nga naman, dami. Ayun, may baba din. Okay. Good morning mga kapatid. Update tayo, nandito tayo sa Senado. So as usual po, maraming pulis na nakabantay po sa harap ng Senado. At right now ay binubuhat na po yung mga barbed wire ng mga kapulisan. Ayan, nilalagay na po sa gitna. Ayan po. Pero sila mismo nagsalita na consultative hearing. Supposedly walang contempt yan. Kaya ako naman kasi walang imbitasyon. Ako mismo, sinasabi lang na sa social media may imbitasyon ako. Pero ang official na imbitasyon, dyan lang sa 18 Marines at kay Atty. Batigon. Hindi kailangan na pumunta ka sa loob. Kung anong masasabi mo? Hindi ko lang naman ako. Kung anong masasabi mo kung ayaw na papasukin yung 14 kaya nagpa-presko na lang sa office ni Yeah, yung 18 yan. Yung 18 kanina, ayaw papasukin. Tapos ngayon, pinayagan na nila nandun sa office si Senator Robin Padilla. Pagkatapos naman, bababa sila. Haharap sila. Kung papayagan sila at kung pagsasalitain sila. Pero yung 14, karagdagan yun. Lalabas yun sa Huwebes sa patawag ni Senator Dante Marcoleta. Mga sundalo din yung Kong. Mga kasama nila, mga retired, mga nasundalo. Meron 14 yun, may dadagdag pa na ito. Meron pa daw 7. Ha? 7 pa daw po daw. 7, ha? 7 pa po daw ang Hindi, idadagdag. 14 muna ang lalabas. 14 plus 7. 21. Kung ibig sabihin tong meron bang susunod na Blue Ribbon na pangungunahan mo nila Senator Marcoleta? Meron pa. At pagsasalita pa yung 14 na mga sundalo, nagpapasalamat ako sa kanila. Ngayon pa lang, hindi ko sila kilala. Hindi ko alam kung ano sasabihin nila, pero malamang-lamang, mabigat yung mga sasabihin nitong 14 ito. Kalagdagan at magpapatunay dun sa sinabi ng 18. Paano kaya kung totohanin ni Erwin Tulfo yung banta niya na may pipeluhan siya pag nagsingit ni Blue Ribbon na ulit sila? Ano naman nata, yung pagbabanta ni, umali na naman siya doon. Pero yung pagbabanta niya, di ba, sa kapwa niya senador. Palagay ko, hindi papayag yung 18 Marines. Baka siya Baka mamuntol ko siya. Sabi ni Senator Robin Padilla, unahin daw siya puliluhan eh. Oo nga. Yun ay mga kasama, iwas tayo sa fake news kasi nagsagot na si Robin Padilla doon na hindi niya pahayag yun. Okay.
nagsalita siya mismo na hindi niya pahayag yun. At least klaro. Oo. Iwas tayo sa fake news. Dapat doon tayo sa page mismo ni Senator Robin. So, ibig sabihin kung wala, hindi kayo kasali ngayon sa pinatawag Hindi niya. ako pinatawag eh, dapat ka-attend ako. Pero kanina umaga, nag-coordinate ako dun sa mga sundalo, kinoordinate yung mga nangyayari. Kaya medyo nahuli ako sa pagdating dito. Pero, dinouble check ko eh, dahil nga dapat susulat din ako kay Senator Cayetano. Na ano ba to? May sulat sa amin. Pero wala namang official na binigay sa akin. Baka sabihin naman, nag-bisita ako na hindi naman ako inimbitahan. So walang subpoena dumating sa'yo ka? Wala eh. Walang imbitasyon. Doon sa 18 Marines kong meron ding subpoena? Meron. Attorney Levy, tapos pinanggit yung itupan. Kami na lang mag-iimbita sa'yo, sir. Yan! Ayan mga kababayan. Pero hintayin natin ha, Ban mag-monitor Mike pa tayo, hindi pa ito tapos. Sa mga kababayan po natin na nanonood ngayon, kung gusto niyo po magpunta rito, sumama po kayo sa amin kasi hindi ko natin alam ang mangyayari. At kami po naman nandito para protection at din. Bigyan ng kahit pa paano, alalay, yung ating 18 Marines, yung mga Brave 18 at si Attorney Baligon. Salamat po. kami doon kung lahat kami. Kasama kayo. Yes. Unang magdidepensa eh. Yes, opo. Kaya salamat ha, salamat sa inyo. Salamat. Pero kung nandun kayo sa loob po kanina, Kong, Wala. Ay, wala. Nagko-coordinate ako, inayos ko muna yung mga... Kasi di ba yung pagpunta nila, ano yung nangyayari, paano yung koordinasyon sa opisina ni Senator Robin Padilla, mga ganung bagay. kasi nagtataka kami, Kong, nanonood kami ng live, naka-silent naman po. Ano po kayang hidden agenda doon? Hindi naman, kanina. Biglang nag-silent po yung live nila. Talaga? Hindi ko alam. Yung lumapit si Matibag. Pero nandyan yung 18 Marines, maganda, magharap-harap. Dahil maraming sinabi si Atty. Matibag na di ko maintindihan kung siya ba ay National Bureau of Investigation na tumutulong sa pag-imbestiga ng anomalya o iniimbestigahan niya at tinitira niya yung mga nagsasalita sa korupsyon at anomalya. Nangyari kabaligtaran eh. Siya pa yung ginagamit pa yung ahensya niya para siraan yung Brave 18 at sila Atty. Baligon. Bago kayo dumating, sir, may dalawang sasakyan ng India dumating. Balita ko rin nga, tapos kanina nga, yung pagdating, yung mga pulis yung nandun eh. So, kala ko nung ko rin, hindi sila papapasukin. Kaya, anyway, nandiyan na sila sa loob. Magsasalita yung mga yan, hindi yan takot. At kaya nila magsalita. Kaya nilang harapin yung mga sinabi dito at patunayan yung kanilang mga sinabi. So, linawin lang natin no, kasi marami mga taga-subaybay natin na nangangamba sa kaligtasan nga ng ating mga 18 Marines. No? Sabi nila, baka daw po kipitin sa loob, masaitin konti, mga ganyan. Linawin lang galing sa'yo kung iba masaitin konti ba ang mga 18 Marines? Ang pagkakasabi kasi nila, consultative hearing. So, hindi pa to actual na in aid of legislation. So, supposedly, kung consultative hearing, walang gagawing contempt. Ngayon, di natin alam. Wala tayong alam. Kasi ngayon, wala na eh. Hindi mo na alam kung yung bakas ano yung pa ba, wala? tama, yung saligang batas, yung pagsunod, lahat ng mga bagay eh. Kaya, mabuti na dito na rin tayo para alalayan sila at bantayan sila. Tama. Ikaw, andito lang Kong, kami. Kong, isa na lang, Kong. Yung congressman po ng Palawan, I forget the name. Si Alvarez po, itinatanggi po niya na nakatanggap po siya ng maletang bakit po nasama yung pangalan niya po. Una sa lahat, nagpapasalamat to kay Congressman Pepito Alvarez sa pagdalo. Ibig sabihin, sa mismo kinikilala niya yung hearing ng Blue Ribbon. Yun. Pangalawa, yung pinanggit niya, kasi kaibigan ko naman yan si Congressman Pepito. Ang sabi niya, baka naman daw yung pagtawag ng staff ko dahil yung may impeachment doon, kay Pangulong Bongbong Marcos, tinawagan daw o nag-message yung staff ko na para sumama siya. At nung hindi sumama, hindi yung pangalan niya. Una po sa lahat, ako naman may pagrespeto kay Congressman Pepito Alvarez. Hindi ko kinakaila na may mga tinawagan ako para pumirma kung sino man ang gustong mag-endorse ng impeachment complaint. Pero hindi naman para yung staff ko mag-message sa kanya. Ako mismo tatawag. Kaya po yung sinasabi yun, hindi po yung totoo. Baka scam yun. Baka may nagpapanggap, nag-message sa kanya. Pero kung staff ko po yun, hindi yun yung gagawin. At pangalawa, kung meron man ganun, ako mismo tatawag sa kanya bilang paggalang kay Congressman Alvarez. Thank you, Kong. Thank you. Maraming salamat daw. Ha? Ay nagpapasalamat, dumating po yung tropa namin, mga retired
the Manila Finest, mga retired na PNP Police po. Pinamumunuan po ni Colonel Opiasa. Colonel Opiasa, paki-coordinate nga sa police dito, kapayagan yung Retired Colonel Opriasa ng Manila Police District dati. yung Lead wall. red, no, dati yung ano natin yung Green siya tayo pero lead wall siya. Okay. red wall. Lead wall. As per request ni Tatay Rani. Total, hindi naman ito makakaabala sa ano. Colonel, okay, coordinate. Dala pa. Ayan na. Sino pa? Sabawen nyo. Nagla-live ka na ba? Sabawen nyo.